Good morning guys, nandito na po ako ngayon sa umagang ito. Magpapalasin na tayo at saka dick test. Yan mo lang muna kasi hindi na umuulan. May araw na po. Ayan po yung araw. Okay, ito yung aking mga material. Tingnan nyo. Ang mga material. Tools at mga material. Yan. Flashing canister. Homemade. Back mirror. Vacuum pump. Hammer. Binder. Swagging tools. Yan naman by pang flaring at saka swedging. Pero hindi ko nagagamit yan pang flaring kasi mayroon akong bagong value tools. Yan ha. Nitrogen tank. 25 pounds ang bigat. Gauge manifold pang R134A at saka R600. Ito. Pinch of roller. Double. Dalawa. Isa at saka pangalawa para siguradong walang leak pagsara ng ng balbula. Yan. Reaming tools panglinis ng sa dulo ng copper. Air pressure at saka vacuuming. Ito naman map gas. R140, Brion, R600. At sukat sa bigat ng R600 hanggang 8 kilos lang pang kaya nito. At ito naman nitrogen. Yan. Dito ilalagay yung dito ko nilalagay yung R140 dito, mga isang lata. Yan. Tapos pwede sarahan mo na yan. Pag puno na, sarahan mo. Back mirror. Yan. Okay, simulan na natin.
Ano yun? Ano mangyayari? Okay, plug ko na ang AC cord. Yun, plug ko na. Ngayon, start up siya ng compressor. Starting current niya ay 0.28 ampere. Kaso, pag after mga 1 minute, bumababa siya sa 0.11 ampere. Now, i-feel ko, gumagana naman siya pero dinitindihan kung nagbubumba ba siya o ano. Ngayon na eh. Gamitan natin ng industrial stethoscope para malaman natin kung nagbubumba ba ang compressor. Oh, may narinig ako. Isang lagitik. Dapat maganda ang tunog. Dapat marinig mo smooth operation ng makina sa loob. So parang hindi gumagana yung bomba eh. Yung flapper eh. Kasi marinig mo na ang bomba ng flapper. Kasi lang ganun ang tunog. Parang wala lang eh. Kasi yung ampere niya is 0.11. Kung may butas ito sa evaporator, kaya sabi ng customer may butas daw, natusok ng kutsilyo, sandali lang iinit na yung compressor kasi nasa loob ang hangin, hindi ma-compress yung hangin, itaas yung kuryente, yung current, kaso bumababa. Yan, gamitan ko ng thermo-laser gun. Kung nagbabago ba ang kanyang temperatura, dapat tumaas. Wala, 34 degrees Celsius lang. Gitmitin niya kung nabubumba ba yung compressor o hindi. Kasi naka-complete circuit pa eh. Hindi po natin alam kung sira ba ang compressor or hindi. Baka ba dahil mga nag-dice mo? Ngayon, puputulin natin ang access valve, yung kinakargahan ng freon. Ayan, nakikita siyang araw dyan. Binubuksan ko na, nandahan lang. Ayan, nabuksan ko na, nako, ang daming langis. Lumabas sa access valve. Nako, nakapasok bagal to naman sa buong system ng ng refrigeration kasi kalat sa kapilyari yung nangyari dito sa naggawa nito kasi may history na ito ng paggawa.
Kasi ang daming dugtong sa return sa gas, may dugtong sa access valve, may dugtong, may sunog sa loob ng chiller, yung plastic na sunog. So sabi ng technician, wala na daw ako ng pag-asa, hindi na daw ako na marirepair. So try ko lang kung makaya natin, basta isa lang may sira na, compressor talaga sira na. So yung compressor ay loss compression, yan ang problema, ayaw magbomba. Okay. Ngayon, i-secure po natin ang AC line kasi yung compressor ay ibababa natin, o di kaya baka matamaan pag welding ko, tamaan ng init, malusaw yung wire. So tanggalin ko ito at nang mailibre natin. I-pull down po natin yung inverter compressor para malaman natin kung sa compressor ba ang sira o sa IPM board. Hindi natin alam kung saan dyan sa dalawa kasi ano naman siya, gumagana naman ang compressor, nagra-running naman, pero hindi natin alam kung nagbubumba ba siya o hindi. Ngayon malalaman natin yan, manuhin natin pag-testing sa mechanical. Sabi kasi nila na bukas ka. Bukas ka. Sabi ko kay ni Now, power on the thermostat switch. Ngayon, gumagana na yung compressor. Ayan, i-fill natin. Hawak natin ang kanyang discharge. So, hindi nabubumba siya. Walang bumbang nagaganap. Pang-apat na po itong ating pag-uulit para ma-double check natin mga apat na beses. Yan, umuugong sa gumagana, kaso walang bomba nakaganap. So gawin ko niyan ay i-isolate natin, tingnan natin yung resistance ng compressor, yung UVW at saka yung IPM. I-split natin pag testing isa-isa. By the way, mga ka-viewers, isalin muna natin yung langis sa loob ng compressor. Tingnan natin kung sunog ba. Pag kulay gata, sunog na yan, o pula. Ngayon ay yellow ang nakikita mo, ibig sabihin malinis. At saka pag kulay golden yellow, okay pa rin yan. Ngayon
hawakan ko yung oil kung gaano kanyang sticky yung kanyang oil. Kasi kung hindi madulas, ibig sabihin may halong tubig, hindi maganda. Yan, malalaman natin yan. Ayun na po, nilagay ko na yung langis ng kamay ko. Medyo hindi masyado madulas para may halong tubig. Pero hindi pa tayo sure. Kasi hindi pa natin nakita yung evaporator kung may butas ba. Kung may butas, sigurado nakapasok yung tubig sa system. Ngayon, pag hindi butas yung evaporator, ibig sabihin, ang problema niyan ay loss compression lang. Loss compression. Ngayon ay kukunin ko yung R600 oil. I-compare natin sa yung sa bagong compressor na hindi gumana, at ngayon ito naman na oil na bago pa. Kasi pag bago pa, sigurado clear talaga yan. Kasi hindi pa yan naluluto sa compressor. Ngayon yan, masyado madulas. Talagang okay talaga, bago nga eh. Okay nga. Ayan po guys ang kabuuan ng inverter compressor. Medyo hindi masyado mabigat. Siguro ang laman dyan aluminum, hindi tanso. Kaya kung tanso masyadong mabigat. Yan kasi ganyan ang mga bagong compressor ngayon sa inverter. May halong may ano na, may aluminum na sa loob. So ngayon ay tatanggalin ko yung IPM. Ispalit natin. Ayan, tinatanggal ko na po yung IPM. IPM, tinatanggal ko na po. Ayan po, yung IPM board. Cover pala yon, sorry. Yan po ang IPM board. Yung una, cover pala yon, sorry po. Yan, tatanggalin ko na po yung IPM board. Ayan. Yan po ay IPM mainboard po. Balik na rin natin. Yan, sa likod ay Ayan. may tatlong May pares MOSFET. na MOSFET output. 6 na Bawat MOSFET. isa Ibig para sa sabihin, UBW. Bawat May tatlong pin po dyan. Yan po ay UBW.
Ngayon ay mag-test po tayo ng UVW resistance ng inverter compressor dito sa pin. From UW 19.7 ohms. Ayan po. Kita nyo na. UW 19.9 ohms. Take note. Yung Yan arrow po, sa taas na green, yan po ang reading ng titistilan kung inverter compressor. compressor. Ngayon, BW ay 19.8 ohms. Ascending po yung number of resistors ng ng UVW. Hindi po pantay o balance. Yung difference po niya ay yung lang yung 0.5 ohms difference. Next po ay magte-testing po tayo ng IPM accuracy resistance ng UV, UW at BW. Ngayon, gagamitan natin ng digital multi-tester. Next po ay IPM accuracy resistance between UV, UW and BW. Ang reading po niyan ay mataas po ang resistance. Nasa 1.07 mega ohms bawat pares Ito ng po, resistance between UV coil ay o compressor 1.7 pin. mega Ang ohms. High output resistance. ng IPM Take note. board. I repeat, output Next. ng IPM board. UW Nasa dapat nasa 1.07 1.07 mega ohms. mega ohms Depende po sa klase resistance. ng IPM output. Take note po natin. Next, BW reading is 1.07 resistance. So, IPM output accuracy resistance is high at equal balance po. Hindi po sila ang IPM mainboard po. Yung po nakatutok na arrow green lang po, yan po ang IPM accuracy resistance. Sa taas po ay pin compressor, sa baba ay okay, yung mainboard ng IPM ay ikinabit ko na po sa second hand na inverter compressor. Galing po ito sa LG inverter. Ngayon, naka-plug na yung sa AC. Ngayon, testingan ko na kung may pressure na lumula sa discharge system. Ayan. Ayan na po, nabubombo na po yung second hand na inverter compressor. Ayan, may lumulabas na pressure. So, ibig sabihin, yung IPM mainboard ay okay. Gumagana po ang kanyang output. Ayan. Kasi gumagana din yung compressor. Ibig sabihin, nagdi-deliver po siya ng signal papuntang compressor. So, ang problema po ay ang compressor po sa ito, yon, ito gawa po ito sa Condora. Ito, sa akin, nagbubomba. Sira po yun. Yan. Ayaw. Good bomba po ng compressor. Ayan po. Nabubomba po siya. Ano? Titirahin. Next ay tatanggalin natin yung second hand na LG inverter compressor. Ibabalik po natin yung dati niyang compressor, yung original. At i-compare natin. Pang 5 na pong testing.
itong gagawin ko sa Condora inverter compressor. Ito po, tingnan natin na. Ayan na po, nakalatag na po yung Condora inverter compressor. Kinukunik ko po yung IPM mainboard sa dati niyang posisyon. Na-plug ko na yung IPM mainboard sa compressor. Ipa-power on natin. I-switch natin yung thermostat. Okay. Na switch ko na yung thermostat. Ayun, tingnan natin kung magbubomba. Ayun, gumagana yung compressor. Wala. Wala. Ayaw bomba, oh. Wala pong lumalabas na pressure. Sira compressor. Wala. Ayaw bomba. So, Malas. sentensya niyan ay palitan ng bago. Mahal po ang compressor na ito. Nakita ko sa Shopee, maabot po ito ng 10,519. Sa Shopee lang yun. Hindi pa yan sa market. So, abot yan sa commercial store. Nasa 12,000 po. Masaklap po sa customer. Baka hindi na ito bumili. Magpaayos. Hingin ko na itong unit. Ito sika ibinta ko. O tingnan natin kung ano ito. Baka may sentimental value. Baka ipagpatuloy. Ayan, test method. 3-phase detector output voltage po ito. Tingnan natin dapat balance po yung 3-phase. Wala po siyang voltahin isa para balance po. Pag nagkaroon yan, ibig sabihin may problema yung IPM. Ngayon wala. Pag power on ko. So ibig sabihin, balance po yung kanyang output. Ang tawag po ng device yan ay 3-phase monitoring output voltage. Go to na we go to mechanical. Inutuktong ko po yung copper tube 516 sa end-to-end ng evaporator section, dulo sa dulo po, kasi dyan ako magpa-flashing magkabilaan. Pagkagwapo ang gas, agad bumibigay.
bombahin ko kung may ano. So. Eh. Bombahan ito niya mamaya. Tapos, Ito yung pinapanghinang niya. oo, kanina yan. Silver rod daw niya, silver rod. Yung may araw yan na yan ay filter dryer. Yung Ito naman. 316 dyan ay dadaan po sa right side Umiinit. na gilid ng refrigerator. Yan po ang dadaan yung condenser. Tsaka ito. Sa left side naman yung sa kabila hindi mo makita. Para Yan po ang dito. condenser Ito system. na. Saka dito sa loob. Yung dilaw po yan ay Papasok dulo dito, po yan lalabas ng evaporator system. Pupunta sa compressor. Yung mahabang tubo dyan ay kapillary. Papunta po yan sa pataas sa freezer po. Tapos bababa po dito sa 1/4 ng copper tube papuntang compressor. Compressor po ay yan po ay heart ng refrigerator system. Unang bomba ng compressor ay galing po sa suction. Dito sa loob. Ilalabas po ng compressor papuntang condenser. Tapos dadaan Kasi po hindi sa didikit yung pansulak. capillary. Tapos capillary dadaan po sa accumulator. Tapos from accumulator dadaan po sa evaporator. Then balik po sa compressor. Vice versa lang po ang operation ng flow of refrigerant. Ito si Mingming. Si Black yan. Iyan po ang theory ng principal operation the flow of Alaga ni Miling. refrigerant in the system. Yung kausap ko kanina ay si Ibok yun Mahinay. Siya po ay nanonood at saka followers ko po sa aking Facebook page. Dito na lang po. Bye-bye. See you next video. Nag-check po tayo ng leak sa mga piping na ginawa ko kasi pag may leak, mahina ang pumba, lumalabas yung prion, baka madisgrasya po tayo, kailangan mahigpit. Titingnan ko rin ang mga gasket sa aking hose sa fitting na ginagawa ko, lahat tinitingnan ko, dapat silyado, walang makalabas na hangin para maganda pagpasok sa system ng refrigerator.
Ngayon, ang replacing ko ngayon ay sa evaporator section o evaporator system. Huwag muna yung condenser system. Kasi sa evaporator, yan po ang nagkaroon ng maraming langis. Kaya hindi ko hindi magkakaroon ng lectis ako kung mayroon pang langis sa loob. Dapat mawala muna. Marami pong langis sa loob ng capillary at saka sa evaporator. Pag nawala na yung langis, i-continue ko na po pag leak test.